Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deodorano TV 2.0. Komentaryan lang po natin itong ni Karen Davila doon sa Sergeant at Arms ng Senado regarding po doon sa incidenting barilan doon sa loob ng Senado, mga kababayan. Pakinggan na po natin si Karen Davila. Naglalakad at normal na lumabas. Bago magputukan, kinlear nyo po ang second floor ng Senado. Ang sinabi nyo po sa mga reporter, may aarestuhin. Ito diretsahan. Sino tinutukoy nyo nun? Ito po Ma'am Karen, kasi simula pa ng umaga, persistent na po yung reports namin ng presence ng armed individuals dito po sa paligid ng premises ng Senado. Pero towards the evening, nakita na po namin sa mga CCTV namin na meron na pong mga tao talaga na armado na nandyan po sa mga emergency exit ng Senado. Kaya po nagpaalam po ako sa ating Senate President para puntahan at i-check, i-verify kung totoo po yung aming nakita. At true enough, may nakita po kami mga armadong tao. Kaya po nagbigay po kami ng challenge na tinanong namin kung sino ba sila. Sumagot naman sila na they are NBI agents. Pero meron po silang mga dalang baril, kaya sinabihan po namin sila na ibaba yung kanilang mga baril. Pero sa halip na ibaba po ay nagtaas po sila ng baril, kaya nagpaputok pa kami ng warning shot. Pagkatapos po noon, nagulat po kami kasi sumagot po sila ng putok at from then, tuloy-tuloy po ang exchange of gunfire. So, nung sinabihan nyo po ang media, umalis na kayo, tumabi kayo dahil may aarestuhin, sinabi nyo po yun sa media para protektahan na ang mga tao, maiwasan. Kasi ang nangyari sa video, matapos yung sabihin yun, naglalakad po si Senator Bato. Dito mga kababayan, ang gusto niyang palutangin dito, kung natatandaan nyo, ang una niyang tanyo, naglalakad, si Senador Bato ng normal. Bago nangyari yung insidente doon sa second floor, mga kababayan. Pinapalabas ni Karen Davila, yung putukan na yun, pagkatapos ng putukan na yan, o bago ng putukan na yun, na nandoon si Senador Bato, naglalakad. Parang ang gusto niyang palabasin dito, na bago, incidenting yun, kaya sinasabi niyang may arestuhin, tapos sinasabi niya naglalakad si Senador Bato, pinapalabas niya rito na stage ito. Parang pinapalabas nila na yung insidentong barilan ay pinatakas si Senador Bato, mga kababayan. Which is hindi naman po totoo yan. Tuloy lang natin si Karen Davila kung saan patutungo itong senaryo niya na iniisip, mga kababayan. Pumasok po ng elevator na kalmadong-kalmado. May escort pa. Bakit yung... Isipin mo mga kababayan kasi umpisang-umpisa, sinasabi ni Karen Davila, pinaklear niya yung second floor. Yung sa second floor po kasi, doon nila narinig yung nagdi-drill, mga kababayan. Kaya bumaba daw di umano si Senador Bato, may kasama pang escort. Parang gustong palabasin ni Karen Davila dito na yung mga oras na yon pinapatakas na si Senador Bato, mga kababayan. Which is hindi naman po talaga totoo yan. Tuloy lang natin si Karen Davila, mga kababayan. Kung sinabi yun, ano yung dahilan? Ito po kasi ang arresto po namin na sinasabi ko, ito po yung mga armadong tao na nakita namin sa CCTV. Si Senator Bato, hindi ko po siya nakita. Yung sinabi mo na sumakay sa elevator, pero ang pagkakaalam ko, pupunta po siya sa second floor at nakipag-meeting po siya kay Secretary Rimulya at saka kay Chief PNP Nartates. Alright. Sir, si Alvin El Chico po ay kasama ko po ngayon. General, magandang gabi po sa inyo. General, si Alvin po ito. Ano po ang masasabi ninyo sa mga nag-iisip? Alvin, magandang gabi. Opo, sa mga nag-iisip po na parang ginawa lang diversionary tactic ang kaguluhan sa Senado kagabi para makatakas po si Senator Bato de la Rosa. Tingnan mo yung senaryo nila. Dinadivert daw ng Senado ng usaha ang pamamaril doon sa loob ng Senado para makatakas si Saldico. Ibig sabihin, dito talaga yung pag-i-interview nila rito, mga kababayan, ang senaryo ng pag-i-interview nila
papunta na pagtakas ni Senador Bato, mga kababayan. Tuloy lang natin sila, mga kababayan. Alvin, una-una, mahirap po yatang paniwalaan na na-stage itong situation o nangyaring kaguluhan sa Senado. Ano? Dahil hindi ko pa naman po pwedeng i-stage ang pagpunta ng mga NBI agents dito sa Mismo. Senado. Kasi nga ganito mga kababayan, pinapalabas kasi nila, drama ito, stage ito. Pwede ba makipag-usap ang mga usaha doon sa NBI, samantala yung NBI ang gustong pumasok at arestuhin si Senador Bato, mga kababayan. Ang senaryong ito, gustong palabasin nila Alvin Echico at ni Karen Davila na pinatakas si Senador Bato ng mga Sergeant at Arms at si usaha, mga kababayan. Ituloy lang natin itong interview kasi nga mahirap po ito masabing stage ito, mga kababayan. Kasi bakit mo masasabing stage ito samantala hindi naman nag-uusap, wala namang communication ang NBI at saka ang usaha, mga kababayan, ang Sergeant at Arms ng Senado. Nandyan po sila para proteksyonan ang Senado, hindi po para ipatakasin si Saldico, si Senador Bong Revilla, mga kababayan, Senador Bato. Di ba po? Nakakalungkot lang pong isipin. Parang iniipit po nila rito si Mau Aplasca para sa senaryong pinatakas si Senador Bato, mga kababayan. Ituloy lang natin sila, mga kababayan. Unang-una, kung hindi pumunta yung mga NBI agents mo dito, wala pong mangyaring kaguluhan. Mismo. Kasi nga po, di ba, tatandaan nyo, nangyari na yung barilan. Nag-live ang ating kagalang-galang na presidente. Pinapunta niya si John Vic Remulla, inutusan niya pumunta doon sa Senado. Tapos tinawagan niya si Matibag. Anong sagot ni Matibag? Wala po kami doon, sir, kasi wala kayong order. Ibig sabihin, ayon kay Matibag, walang NBI sa Senado. Pero nandoon pala sa GSIS perimeter, mga kababayan. Ngayon, sino ang nagsasabi ng totoo dito? Si Matibag ba o si Presidente? Kasi ayon kay Presidente, walang dapat mag-aaresto. Kasi mayroon nang utos ang Korte Suprema, stand down lahat. Walang gagalaw dahil may utos ang Korte Suprema na within 72 hours pinapasagot ang magkabilang panig, mga kababayan. Ibig sabihin, malinaw na malinaw dito, ang may kasalanan si Matibag kasi nagsisinungaling po siya dito, mga kababayan. Bakit nandun yung NBI kung talagang naka-stand down sila? Ang pinapalabas nila rito, mga kababayan, nag-request daw ang GSIS na i-secure yung papasok ng lagusan, papasok papuntang Senado at palabas ng GSIS. Bakit NBI pa ang nirequest ng GSIS, mga kababayan? Doon kayo magtataka. Alam naman po natin na Lunes pa lang may problema na sa NBI at Senado. Di ba po? Ibig sabihin, talagang inoccupy nila ang GSIS para doon sila dumaan kasi wala silang ibang daanan, mga kababayan. Hindi sila makapasok dun sa harap. Ngayon, pinapalabas nila na nag-request daw ang general manager ng GSIS na i-secure yung perimeter nila. Bakit? Po, lulusob ba? Sino ba ang nilusob? Di ba ang Senado ang nilusob? At sino ang lumusob? Di ba NBI? Bakit magsisecure ang Senado doon sa GSIS samantala bakit naman pupunta pa ang NBI kung wala namang order ang presidente? Ayon mismo sa kanilang direktor yan, mga kababayan. Yun po nakakalungkot, nakakatutuwa. Kasi para pong niluloko po tayo nito ni Matibag, mga kababayan. Tuloy lang natin si Aplasca. So you do not take responsibility na nakawala po sa kustodiya ninyo under your protective custody. Yan, pinapalabas kasi nila rito na talagang pinapatakas ito si Senador Bato. Hindi po. Kasi si Senador Bato po, hindi naman po under sa aresto. Wala po siyang aresto. Hindi po siya inaresto ng Senado. Under po siya custody ng Senado. So ngayon,
Kung gustong lumabas ni Senador Bato, hindi nila pwedeng pigilan yan. Kasi hindi naman siya suspect, hindi naman siya arestado ng Senado. Kung na-contempt yan, pwede yun, pigilan nila. Ay hindi naman, wala naman yung kaso si Bato eh. Ayaw nilang tanggapin na yung warrant of arrest ng ICC kasi matagal na tayong hindi membro doon, mga kababayan. Ang nakakalungkot lang po, bakit ba pinipilit nila Alvin Ichico na pinatakas si Bato, mga kababayan? Hindi po pinatakas yan. Kasi wala naman dapat siyang takasan dyan. Bakit may warrant of inaresto ba siya ng Senado? Under custody lang po siya, Mr. Alvin Ichico. Huwag niyo pong masyadong si Sergeant at Arms. Kasi sinuspindi na po yan. Nakakapagtaka itong gobernong ito. Kung sino yung nilusob, siya pa yung sinuspindi, mga kababayan. Tuloy lang natin si Alvin Ichico, mga kababayan. Active custody ng Senado ang isang senador na meron naman pong valid warrant of arrest? Hindi nga po, ang kulit din ito ni hindi nga kinikilala ng Senado ang warrant of arrest ng ICC. Kikilala nila lang po yung warrant of arrest pag nanggaling sa local court, Alvin Ichico. Huwag kang kulangot. Di ba po? Ang pinipilit kasi nila, may valid daw na warrant of arrest galing nga sa ICC. Which is hindi naman natin kinikilala, mga kababayan. Yun po nakakalungkot. Hindi po natin kilala ang warrant of arrest ng ICC. Kasi nga po, hindi tayo member doon, mga kababayan. Bakit pa pinipilit nito mga reporter na ito na membro, hindi natin tinatanggap talaga ang warrant of arrest ng ICC? At tinatanggap lang natin ang local court. Kung dapat, i-coordinate nila yan sa local court para po maglabas ng warrant of arrest ang regional trial court. Yun po yun, mga kababayan. Kaya lang po, parang pinipilit po nila Alvin Ichico na pinatakas daw si Bato at hindi kinikilala ng Sergeant at Arms ang warrant of arrest ng ICC. Kasi nga, ang sabi ng Sergeant at Arms at ng kanyang Senate President na pag local court yan, entertain mo. Pag hindi, wag mo entertainin. Pinapalabas po kasi nila rito na para bang binaliwala daw ni Mau Aplasca ang warrant of arrest ng ICC. Talaga naman dapat ibaliwala. Yan yung warrant of arrest na yan, dapat yan sa basuran. Dapat sunugin. Kasi hindi naman talaga tayo membro na dyan. Ituloy lang natin si Alvin Ichico, mga kababayan. Liwanagin ko lang, Alvin, katulad po ng sinabi ng aming Senate President. Yung privilege po ng protective custody ay binigay po ng Senate kay Senator De La Rosa for him to avail. Pero kung ayaw na po niyang mapasailalim ng protective custody, I think may karapatan naman siya na umalis kung ayaw na niya. Opo, pero as a member of the Senate and you as the head of the Office of the Sergeant at Arms, hindi nyo lang po ba tinanong saan po kayo pupunta, Senator Bato? Para man lang may record tayo dito sakaling kailangan po kayo, matutuntun po namin kayo at magkakaroon kami ng komunikasyon sa inyo. Alvin, iba po kasi ang protective custody. Hindi po siya katulad nung arestado o under yung arrest ng Senado. So hindi po namin siya pwedeng pigilan. Mismo. Great show, Vice! Kaya nakakalungkot, mga kababayan. Kasi nga, pinipilit nila na pinatakas daw di umano si Bato. Napakasarap. Okay. Now, General, si Karen ulit ito. Ang sinabi po ninyo, may nakita kayong mga armadong kalalakihan at naka-jacket na NBI. Tama po? Kaya sinabihan nyo ang media na tumabi kayo, may aarestuhin. Tama po yun, sir. Is that correct? Tama po, Karen, kasi kaya po sila pinatatabi kasi nakita namin dahil po siya mga armas. Okay. At delikado po. Ang nangyari ngayon, ayon sa mga initial reports, nagpunta ang OSAAT, tinanong ninyo, sino kayo? Sino kayo? Sumagot daw NBI. Nag-fire ang OSAA ng 3 warning shots. Nag-fire din, tama po ba ang NBI? Right after? Karen, ulitin ko lang yung procedure namin. Una, nagbigay po na kami ng verbal challenge dito sa kanilang identity at sumagot naman sila na NBI.
Ngayon, nung nakita namin na armado, pinabababa po namin yung kanilang mga barel. Pero sa halip na ibaba po nila yung mga barel, initinaas po nila kanilang mga barel, at yun po ang dahilan bakit nag-warning shot po kami. O bakit 27? So tinaas ang baril, nag-warning shot Pagkatapos kayo. po namin baga, Tingnan mo yung ano ni Alvin Ichico, bakit daw 27? Kailangan ba isa lang? Pag warning shot? Kung tinututukan ka na ng baril din? Yan ang nakakalungkot mga kabayan. Anong diferensya doon ng 27 at isa na warning shot? Ay may baril din yung mga kalaban mo, kaharap mo. Para lang kasi, chinalis nga nila na sinabi niya, ba't kayo nandyan? At tandaan natin, iba ang sinabi ng palasyo. Sinita daw nila yung isang NBI agent at tinanong, ba't ka nandyan? Ano sabi? May kasama daw blue guard, ayon kay Claire Castro ha. Tapos, basta na lang nagpaputok daw ang usaha. Bakit ganun? Basta na lang, tinanong mo na nga na NBI, tapos papaputukan mo, warning shot ka. Ito yung sinasabi ni Mau Aplaza, ito yung totoo kasi siya mismo yung nandoon eh. Tinanong niya yung ba't kayo nandyan? Sino kayo? NBI. Sinagot. Pakibaba yung mga armas nyo. Anong sabi? Ginawa, tinaas. Kaya siya nag-warning shot, mga kababayan. Mayroon pa intindihin yung Karen Davila, Alvin Ichico? Bakit ba parang pinapalabas nyo na pinataka si Bato? Yun ang senaryo po nila, mga kababayan. Yun ang tinutukoy nila rito. Parang pinapalabas nila rito, pinataka si Bato. Tuloy lang natin siya, mga kababayan. warning shot, sumagot po sila ng pagpaputok. Kaya po napaatas kami ng kaunti at simula tuloy-tuloy na po ang exchange of gunfire. Okay, pero ang 27 other shots, ang sinabi po sa report kasi may Sabihin mo mga kababayan, ano bang diferensya kung 27 ang warning shot na ginawa ng usaha, mga kababayan? May diferensya ba? Sa isa? Sa tatlo? Sa apat? O sa 5 warning shot ng NBI? May tinamaan ba sa warning shot? Wala naman po eh. Kasi nga, matitigas ang ulo ng NBI. Baka nagwa-warning shot sila, hindi nakikinig. Patuloy pa rin pagdidrill doon sa kung saan man yung banda nagdidrill. Di ba po? At nakapasok na kasi sa loob ng perimeter ng Senado. Kaya nga sila nagkaroon na ng palitan ng putok, mga kababayan. Ngayon, para bang gustong palabasin itong dalawang ito na pinatakas si Bato. Yun po yung talagang tinutumbok nila rito, na pinatakas ng usaha si Bato, mga kababayan. Samantala, alas 10 pa lang ng gabi, o mag-alas 11, nagpicture pa si Atty. Torion at saka sila Jamie Buntok, kasama si Bato. Ito, mga oras ito, mga kababayan, mga bandang alas 8, alas 9 lang ito. Tapos para bang sinasabi nila, ayon sa balita nga, alas 2 na ng madaling araw. Kung lumabas man si Bato, alas 2 daw ng madaling araw. Di ba po? Tapos pinapalabas ito, pinatakas ng mga usaha ang si Bato. Yun po nakakalungkot, mga kababayan. Kasi yun po yung tinutumbok ng dalawang ito, mga kababayan. Pinatakas daw, di umano, ni Sergeant at Arms, si Senador Bato. sa 30 ang total shots. Pero 3 ang nauna daw sa inyo, tas the next 27 ay usaa daw ulit. Parang ang tanong, kinailangan ba na sunod-sunod 27 shots manggaling sa Senate Sergeant at Arms? Masyadong big deal sa kanila yung 27 na warning shot, mga kababayan. Tingin ko naman, hindi naman lahat yung warning shot kasi nga po nakapasok na po yung NBI. Hindi lang po kasi ang pinag-uusapan dito, mga kababayan, hindi lang isang lagusan. May sa ground floor, may sa first floor, at may sa second floor. Nakapasok na po sa perimeter ng Senado. Pinipilit lang kasi nitong dalawang ito na pinapalabas, na pinatakas ng mga usaha si Senador Bato sa oras nung nagpuputukan, mga kababayan. Malabo po yun kasi ang dami pong reporter doon. Ang nakita lang nila Karen Davila at nakita ng reporter na bumaba si Senador Bato bago ang putukan, mga kababayan, sa elevator. Bago pa magputukan.
hindi before ng putukan. Ituloy lang natin. May mga video naman po yan eh. Ituloy lang natin si Karen Davila. Karen, ito po kasi procedure talaga din namin sa law enforcement na pag kami ay binarel, magpapaputok po kami ng more superior force para po hindi sila makapag-atake sa amin. Sir, maraming civilians na nasa Tingnan mo yung building. paliwanag, mga kababayan. Ang sabi niya, pag nagpaputok yung baril ng kalaban, mas dinadamihan namin yung pagpapaputok para hindi makapasok yung kalaban. Kaya ganun ang response nila. Kung maliit man ang response ng paputok ng NBI o 5 man, sa kanila mas marami para ma-preempt yung pagpasok ng kalaban. Yun po yung procedure ng mga sundalo, mga kababayan. Kasi Marines ito, mga kababayan. Ex-militar ito, hindi naman ito security guard lang. Kaya may procedure po na sinusunod yan. Ituloy lang natin si Karen Davila. Kasi talagang pinapalabas kasi nila dito na pinatakas ng mga to si Bato. Yun po ang gusto nilang palabasin dito. Tuloy lang natin sila. Paulit-ulit po itong tanong. Nakita natin sa video, nalagay sa peligro, posibleng nalagay sa peligro ang maraming sibilyan. Bakit hindi nyo sisihin yung NBI dyan? Sila, ang Sergeant at Arms, pinoteksyonan lang yung mga senador, mga media na nandyan, para hindi makapasok ang NBI. Ba't hindi nyo inimbestigahan yung NBI, Karen Davila? Bakit hindi nyo tinawagan si Matibag? Bakit ba lumusob ang NBI dito? May utos na palang presidente na stand down, na walang pupunta, walang aarestuhin. Bakit pa pumunta ang NBI dito sa GISS building? Yun po yun, mga kabayan. Ang itanong nyo, hindi po dito nyo itanong kay, kasi ito, depensa lang ito sa laban ng mga taong pumasok. Kahit naman sinong tahanan pag pinasok, didepensahan mo. Kung may baril ka, babarilin mo. Pinapasok ka na eh. Ganun po yun eh. Pero itong mga to, pinipilit kasi nilang palabasin dito, mga kababayan, na pinatakas si Bato. Tuloy lang natin itong kahangalan ng dalawang reporter na ito. Hindi po ba na posibleng ang nangyari, tinatanong ko lang naman po ito, ay pwedeng may pamamaraan na nag-negotiate at sinabing ibaba kapwa ang mga baril? Karen Davila, narinig mo ba yung sinabi niya nung una? Hindi ata narinig. Ulitin natin. Ang sabi niya, pinuntahan niya yung bandang may nagdi-drill. Tinanong kung sino sila, anong sabi? NBI. Sinagot, ibaba niyo yung armas niyo. Hindi binaba at tinaas yung baril. Kaya siya nag-warning shot. Mayroon bang paulit-ulit tayo mga Karen Davila? Di ba? Nag-negotiate na. Hindi naman kailangan negotiate na maglambingan sila dyan. Ba't kayo nandito? Hindi ganun. Kasi kung maraming daldalan, doon nagtitrigil ang barilan. Sabi, nagpa-identify. Sino kayo? NBI. Ba't kayo nandyan? Magkikintuhan pa sila? Ibaba nyo armas nyo. Imbis na ibaba, tinaas pa. Di ba? Ituloy lang natin si Karen Davila. At mag-usap, NBI, bakit kayo nasa loob ng building namin? Tama po kayo, Karen. Kaya po, ang procedure po is magbibigay ng verbal warning. Mismo. Ngayon, kung sila sana, kung binaba nila ang barrel, nagpakilala sila at nakipag-usap sila sa amin, wala namang putukan na mangyayari. Mismo. So, ibig sabihin, General, hindi po sila nagpakilala sa inyo na taga-NBI kayo. Kasi ang Nagpakilala nga, hindi sila nakipag-usap. Sinabihan na nga sila na ibaba ang baril. Sa halip na ibaba, tinaas. Dapat, nung tinanong sila, NBI, ibaba nyo baril nyo. Dapat, saka mag-usap. Hindi nga, tinaas ang baril, kaya sila nag-warning shot. Hindi mo ba maintindihan niya, Alvin at Chico? Kasi pinapalabas kasi nila na talagang ang nag-umpisa ay ang usaha. Mga kababayan, talaga naman, kasi sila yung nagdidepensa ng Senado eh. Natural, uunahan talaga nila. Katulad nga na sinabi, bakit marami naman ang warning shot nyo? Natural. Kasi nga, sila yung depensa, sila yung papasukin eh. Kailangan mas maraming putok para hindi kagad-agad sila makapasok. Ano isang warning shot? Teka, ikaw naman, warning shot ka dyan. Ako naman, warning shot. Ganun ang gusto nyo mangyari? Mag-usap silang dalawa? Mahirap naman intindihin yan. Tuloy lang natin si Alvin at Chico.
ng NBI, hindi sila nakapasok sa Senado at nananatili po sila sa GSIS building. Yan. Sinisecure Sinasabi nitong NBI daw sa kanila na hindi daw nakapasok. Ay, tingnan natin ang sagot ni General. nila yung Wow. GSIS para hindi mag-spill over ang mga tao papunta sa kanila. Ano po yung masasabi niyo roon, General? Yung pong pinangyarihan ng kung saan ng barilan, ito po ay sakop na po sa premises ng Senado. Hindi na po ito GSIS area. Ibig sabihin, nasa loob na sila ng Senado, mga kababayan. Nasa loob na po nung kasalukuyang nilulusob nila ang ano. Kasi hindi lang naman po kasi ito isang lagusan. May lagusan sa ground floor, may lagusan yata sa first floor, may lagusan pa sa second floor. Kaya po hindi lang po isang sinisecure ng mga usaha. Yung kanya, yung pinuntahan niya, yun yung second floor yata o sa ground floor na may nagdi-drill. Yun yung sinasabi niya, pinaalam niya sa Senate President at pinayagan siyang pumuntahan. At tinanong niya kung sino yun nandoon, NBI daw. O sabi niya, ibaba ang barel. Ang ginawa, imbis na ibaba, itinaas nila, kaya siya nag-warning shot. Yun ang role of engagement nila eh. Yun ang procedural ng sundalo. Pag hindi mo ibaba, itinaas mo, mag-warning shot siya. O, di ba, mga kababayan? Kasi pilit kasing ina-divert nila na pinatakas si Bato, mga kababayan. Tuloy lang natin ito, mga kababayan. So ibig sabihin, talagang pinasok, technically speaking, yung taga-NBI nakapasok na sa part na Senado na. Kasi ang buong complex, pag-aari ng GSIS po, hindi ho ba? Tama po, pero nasa may hati po May kasi bakit ang yan eh. Senado at saka GSIS. So ito pong nangyari, kung saan po nangyari ang putukan, ay kasama na po sa area ng Senado. Opo, so correct me if I'm wrong, ang posisyon po ninyo ay talagang may intensyon ang NBI Nasa loob na na, pasukin ang Alvin. Senado at iserve Nasa loob na nga sila ng Senado perimeter. Nandoon na sila, kaya nga nagkaroon ng putukan. Nakapasok na po, Alvin Ichico. Huwag mo namang ulit-ulitin si General. Mabuti na lang, hindi makakalimutan ito at matalino ito, mga kababayan. Nasasagot ng maayos. Kasi nga, pinapaulit-ulit lang ng dalawang ito ang tanong, mga kababayan. Tuloy lang natin sila, mga kababayan. ang warrant of arrest kay Senator Bato. Yan ba yung posisyon po ninyo, General? Yan po yung aming paniniwala dahil hindi lang po naman dito sa area na ito nagkaroon ng presence ng armed meron po sa ibang area pa at saka meron sa ground floor na nagkakaroon po ng naririnig namin na nagkakaroon po ng drilling. Opo. At Okay. para sa inyo po, walang dapat managot na nawala na si Senator Bato de la Rosa. Hindi, tama yung dapat sa inyo walang managot. Tama, yun lang ang gusto nila mangyari. Bakit? Kriminal ba si Senador Bato? Bakit kami mananagot? Siya under custody lang ng Senado. Hindi siya inaresto dahil sa contempt, dahil mayroon siyang ginalaw dyan. Hindi. Under custody siya. Kung ayaw niya nang magpa-custody sa Senado, anytime pwede siyang umalis. Alvin Ichico, baka hindi mo naintindihan. Kasi wala naman siyang mandato de aresto dyan sa Senado. Nandyan lang siya para i-secure ang kanyang sarili at kung gusto niyang umalis, makakaalis siya kahit anong oras niya gusto. Lalong-lalo na nagkaroon ng order ang presidente na walang arestuhan. Kasi may order ang Supreme Court within 72 hours, walang gagalaw, walang kikilos, at sumagot kay lahat sa aming kahilingan. Doon po yun, Mr. Alvin Ichico. Tuloy lang natin siya, mga kababayan. Ganun pa man, nagkakandak din pa kami ng investigation. Bakit hindi ba lang sila pinigilan o kinausap ng aming mga security personnel? Alright, General, yung drilling na narinig ng mga reporters, yung drilling na yon narinig sa panig ng GSIS side, no? Narinig ng mga reporters from the Senate side. Ano po ang dinidrill? Bakit nagkaroon ng drilling? Ay, hindi. Baka yung dinidrill, Karen, Noon, baka yung dinidrill yung, yung GSIS,
Siyempre, kaya sila nagde-drill para makapasok, hindi para takpan. Di ba po? Ito si Karen Davila, wala namang saysay itong tanong niya eh. Paulit-ulit lang ito mga kabay. Tuloy lang natin siya. Hindi po namin nakikita, no? Pero eventually sa mga footages na lumalabas, nakita po natin na dinidrill po nila yung mga pinto on the side of the GSIS. Sinisil. Dinidrill nila para isara o dinidrill para makapasok sa inyo? Para makapasok. Ang interpretation po namin ay para po makapasok doon sa area ng Senado. So, ang paniniwala po talaga ninyo at ng Senado ay kusang gustong pumasok ng NBI sa Senate premises. Kasi Hindi. sinabi ni NBI Hindi Karen Davila nakusa. Puwersahan sila kaya sila nagdi-drill na nga eh. Ang gusto ng NBI, puwersahan makapasok doon sa Senado. Dahil kaya nga nagdi-drill na eh. Kasi kung kusa, nagpaalam ito mga to, dito sa mga to na, oy, papasok kami dyan. Baka ka-arestuin namin si Bato. Kasi hindi sila nag-negotiate sa usaha, kaya nangyari ang putukan na yan, Karen Davila, baka hindi mo naintindihan. Kaya nga nagkaroon ng putukan eh, kasi nga walang negotiation. Nag-iintay sila, pwede silang tawagan, ano bang gagawin ninyo? Ba't kayo nandito, may arestuin kayo, o mayroon bang court order yan? Yun po yung utos ng Senate President. Susundin po yan ng Sergeant at Arms, Miss Karen Davila. Susundin po talaga yan kasi yan ang order ng kanyang Senate President na kailangan, pag may warrant of arrest, local court lang i-honor natin, hindi ICC. Di ba, Karen Davila? Tuloy lang natin. Director Matibag sa amin ni Alvin kagabi, ang utos stand down. Sinabi pa sa amin, wala daw baril dala ang NBI. Oh. Recorded po yan. Stand down, hindi sila pumasok, walang baril daw ang NBI. Ang sinasabi niyo, sir, number one, may baril ang NBI at pinipik. Kaya nga nagkaroon ng putukan eh. Kaya dapat, ang kusapin nyo dyan, si Matibag, kasi siya yung nagsisinungaling dito. Ayon sa presidente, sinabi niya sa presidente, wala sila dyan. Nandoon sila. Wala sila dyan, nandun sila sa opisina. Kasi ang sabi ni Matibag kay sa presidente, na wala daw di umano order ang presidente. Yung pala, nandoon si Angit BI sa GSIS building. Sinong niloloko ni Matibag? Ang presidente ba o ang taong bayan? Yun ang nakakalungkot dito, Karen Davila. Ba't ka magsasalita si Matibag ng walang baril? Sabi ng presidente, walang baril. Parang narinig ko na yun, walang baril. Doon sa KOGC din, sa Kingdom. Walang baril, samantala, ang pumasok, dami na, lahat ng baril. Pinag-ipon-ipon pa nga yung baril doon sa gitna ng ano. Yung kalukuhan lang ito, paano walang baril? Eh, nandun, naka-full battle gear nga, naka-bulletproof pa nga mga lintik na NBI na yan. O, ituloy lang natin si Karen Davila. Hindi talagang pumasok. Nagdidrill pa yung NBI para pumasok sa Senado. Nakapasok Is that correct, na. General? Correct po, tama po, yan Karen. Unang-una, sa umaga po, nung maaga pa lang, sinabi po ni Director Matibag na wala po silang mga NBI agents dito sa GSIS at saka sa Senado. Pero eventually po, nung naglabasan natin yung mga video, binago na po niya kanyang statement na meron ng mga NBI agents. Pangalawa, sinabi niya na hindi nagpaputok yung kanilang mga ahente, pero nung nakita na po yung mga ebidensya, binago rin niya yung kanyang statement na nagpaputok din yung kanilang mga ahente. Dapat talaga, mga kababayan, ang suspindi rito, si Matibag, ito suspindi nila, dinipinsahan lang naman niya ang kanyang binabantayan, mga kababayan. Si Matibag, palusob po, at nagsisinungaling ito sa kanyang presidente, na si BBM, na ayon sa kanya, wala daw doon sila, nandun sila sa opisina lang. Tapos sasabihin, tapos nga doon, nagkaroon ng putukan doon. Ito naman presidente natin, naniwala agad. Bakit nagkaroon ng putukan doon? Ba't hindi niya tinanong? Matibag, bakit nagkaroon ng putukan? Sabi mo, wala sila doon. Ba't nandun sila? Nagkaroon ng putukan doon. O, si baka muna. O, di ba? Kasi nagsisinungaling eh. Anytime pwedeng gawin ng presidente yun, kahit anong oras. Kahit anong oras niya gusto. Pwede niya sabihin, kahit verbal. Tanggal ka muna sa NBI, bukas huwag ka na pumasok doon. O, papalitan ka na namin. O. Hindi, kasi haratang-hata nagsisinungaling po eh, ang kanyang NBI director, mga kababayan. Tuloy lang natin sila, mga kababayan. Mahaba-haba pa po ito kasi gusto kasi palabasin nila Karen Davila at saka Alvin Chico na pinatakas nitong mga usaha si Senador Bato. General, nakikita niyo po ba ito na isang
botched operation ng NBI, isa itong attempted operation ng NBI na pumalpak. Palpak talaga. Karen, unang-una, nagtataka kami bakit may presence ng NBI dito na hindi namin alam. Kasi normally po, pag pumupunta ang NBI sa Senado, nagkakaroon naman sila ng coordination. Kausap naman, I have direct line with Director Matibag at saka yung ibang tauhan ko. Nagtatawagan naman kami lagi. And it's very unusual na yung kahapon, sa buong umaga hanggang gabi, hanggang nagkaroon ng kaguluhan, wala pong nag-coordinate sa amin ng mga miyembro ng NBI. Pangalawa, meron pong nangyari nung Monday na kaguluhan din involving NBI agents. Pero nalaman naman namin na yung kanilang pagpunta dito nung Monday ay meron silang coordination. Bakit nung bumalik sila kahapon, bakit hindi sila nag-coordinate sa amin? General, pasingit lang, nalito ako, pasensya na, ano po. So, nakapasok ba sila? Kasi sabi mo kanina sa akin, pumasok na sila. Nakapasok nga, Alvin, kaya nga nagkaroon ng putukan eh. Ikaw naman, ang hina mo naman pumikap sa napapagod na itong general kasasagot sa'yo. Nakapasok nga, kaya nga nagkaroon ng putukan, Alvin at Chico. Hindi mo ba maintindihan yun? Nakapasok po. Di ba? Ituloy lang natin sila, mga kababayan. Dahil lang po. Sa part ng Senado, right? Pero sabi mo kay Karen, nagtangka silang pumasok. So ano pa talaga, nakapasok o pumasok Nakapasok na? nga. Nakapasok na po, Alvin. Nakapasok na po sa Kaya area nga namin. nagkaroon Kasi ng putukan eh. wala na po kaming jurisdiction pag area na po ng Mismo. GSIS. Hindi na po kami pwedeng pumunta doon sa area ng GSIS. So ibig sabihin, nung sinabihan ninyo, sino kayo? O magpakilala, Pasok na yun, hindi kayo. nakapasok na yun. Nakapasok na. na sila sa loob ng Senate noon, nung nakita nyo sila sa CCTV. Nakapasok na po sila pero nasa ledge pa lang po sila ng Alright. Well, unang-una, sana mahaba pa ang ating usapin kasi ang dami pang katanungan ng taong bayan. Pero medyo kulang po tayo sa oras. Maraming salamat po, sir. At Yan, mga kababayan. Ito, pakinggan natin si Marcolita kasi si Marcolita nandun mismo sa loob ng Senado, mga kababayan. Tingnan natin kung anong sasabihin niya. Lang ho, yung warrant of arrest na yun, Ano sinasabi ng mga magagaling na mga... hindi kasi maraming pinag-uusapan ngayon. Taga lang, ang una pong tanong, dapat pa talagang arestuhin si Senador Bato? Kasi mula noon, hanggang ngayon, wala talagang makapagsabing, meron ba talagang lehitimong warrant para kay Senador Bato? At yun bang warrant, sabihin na natin, galing sa ICC, kikilalanin ba yun dito sa atin? Kasi meron desisyon ukol sa warrant of arrest na yun, di ba? Nang ipinalabas ng International Criminal Court. Bagamat hanggang ngayon, questionable yung ICC warrant, Sen. Yung warrant, in-issue ng ICC. Opo. Okay. Kaya lang, palagi nating sinasabi, yung ICC ay hindi na natin kinikilala dahil hindi na tayo miyembro. Opo. Okay? Pangalawa, meron na tayong domestic law na siya yung kumokover sa mga ganyang klaseng krimen na yan din ang nire-recognize na mga krimen ng ICC. Halimbawa, itong mga crimes against humanity, Yes po. Genocide yan. Opo. International crimes, War mga crimes, ganito. yes po. Ito yung Republic Act 9851. Mhm. Ngayon, ang ICC kasi is the court of last resort. Sinasabi namin ganon. Palaging, yung mga abogado palagi lang siya. The ICC is a court of last resort. Opo. Kasi ang principle niya, yung hindi sila pwedeng pumasok kapag ka ang isang domestic judicial system ay functioning. Mismo. Ibig sabihin, nakahanda sila, gumaganap ng tungkulin, able... Bakit nga kasi ang presidente natin, si Marcos, gustong-gustong lagi shortcut, mga kababayan. Yun pong nakakalungkot dito. Ito pinapaliwanag po na talaga yung warrant of arrest ng ICC, scrap of paper po yan. Sa basurahan po dapat ang punta niyan. Kasi hindi mo tayong membro doon, mga kababayan. Mabuti nga, mayroon itong Marcolita na nagpapaliwanag is na
buwan-buwan kung paano talaga ang procedure dyan. Tuloy lang natin ito mga kababayan. And willing to do their job. Yun naman ang kondisyon ng ating mga korte at ang ating mga piskalya. Hindi naman nakasara ang ating mga korte. Ang totoo niyan, sinabpi na nga si Senator Bato ng CIDG. Yes po. Ibig lamang sabihin, meron ng active case against him. Oo. Kasi sinabpina na eh. Oo. Siguro nahalata nila, i-withdraw natin ang sabpina para maipakita natin na wala pang... sabi ko nga, huli na lahat. Reserve na. Yung pag-withdraw ninyo ng sabpina is not tantamount to terminating the case. Wala na, doon pa rin. Lalo lang pinahina yung warrant of arrest ng ICC mga kababayan kasi nag-iimbestiga na po sila. Talaga pong gumagana yung korte natin dito. Ang hindi lang gumagana, yung mga utak ng ating presidente at nang gustong ipaaresto si Bato, papuntang dahig, mga kababayan. Yun po ang gusto nila mangyari dito. Nakatulad ng gagawin nila kay PRRD, yung gagawin nila kay Bato, tama na po yung isa. Hindi na po tayo papayag na maulit pa ulit yung ginawa nilang pangingidnap kay PRRD, mga kababayan. I-correct na po natin yung nauna pang mali. Kaya nga, pinagdidiinan nito mga to, idaan nyo yan sa local court. Paano nga sila bibigyan ng warrant of arrest ng local court kung wala namang investigasyon? Kung wala namang kaso si Bato dito. Kaya siguro, yung CIDG, winidraw yung summon kay Senador Bato kasi naisip nila na pag itinuloy natin ito, imbestigahan, nawawala na ng bisa ang warrant of arrest na inisyo ng ICC. Kasi bakit? Nag-iimbestiga na po kasi talaga naman pong gumagana ang ating mga korte rito sa Pilipinas. Ayun po yung katotohanan mga kababayan. Ituloy lang natin si Marcoleta mga kababayan. Rin ang kaso eh. Sinabi na ni sasagutin ko kayo in proper time. Kaya lang hinahabol-habol kasi ako nitong mga NBI. O hindi siya pwedeng pumasok sabi namin dahil wala ka na sa wala ka na sa hulog eh. Paano ka pa mag-i-issue wala na nga tayong treaty. Mismo. Maski nga doon sa batas na yun, sinasabi nga ron, kailangan dumaan ka sa isang domestic court. O hindi naman automatic yung RA 9851 ako mo sinabi niyang kapag meron ng isang international court na nag-iimbestiga, pwede niyo siyang i-surrender o kaya i-extradite. Itong sinasabi ni Marcoleta, kasi identified na DDS ito, ato, tingin na naman ng mga bashers dito, kaya lang naman nagsasalita dahil DDS. Hindi po, ang sinasabi niya, batas ito. Batas natin ito dito sa Pilipinas. Itong pinapaliwanag niya, hindi niya lang ito haka-haka, mga kababayan. Batas po ito yung sinasabi niya. Ituloy lang natin siya, Marcoleta, mga kababayan. Pero hindi automatic yun eh. Sabi niya, in accordance with the extradition laws and treaties. Tinatanong ko nga Hindi naman bansa yung ICC. meron ba tayong extradition treaty sa ICC? Hindi naman bansa yun. Wala po, wala. Kahit halimbawa, bansa yung ICC, meron tayong extradition law, Presidential Decree 1096 yata ito eh. At meron ng procedure din na inisyo ang Korte Suprema. Dadaan sa korte. So hindi automatic yun eh. Pagkatapos, or treaties, sabi niya. Opo. Wala na nga treaty, nag-withdraw na tayo 2019 pa eh. Sa mga tweet, yung inisyo mo, hindi na dapat kilalanin. Mismo. Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Kasi nga po, pinipilit po kasi nilang itama yung mali mga kababayan. Tuloy lang natin si Marcoleta. Mahaba po yan eh. Ito po ang isa pa po sa isa. Ito, medyo mahaba-haba po ito. Kaya lang po Ano lang natin sa magandang, yan. Ito. Quaker gives me 7 times more fiber that helps me manage my weight. Yung PNP chip,
Ganun mo ba? Oo, ang member lang ang NBI, ang Bureau of Customs, at ang Commissioner ng BIR. Pero yung chairman PNP. PNP pa rin talaga chairman. O bakit yung PNP hindi si chairman? Ibig sabihin, ang PNP, sinabi niya kay NBI Director Matibag, ikaw nang pumunta ron. Utusan mo si Trillanes? Kasi nung kay Pangulong Digong, ang ginamit talaga nila si Kasi ang pinag-usapan naman dito mga kababayan, yung pagwagayway ni Trillanes na sa warrant of arrest, na ayaw naman niyang ibigay kung sino-sino doon. Ngayon, hindi natin alam kung ano talaga ang sitwasyon ni Trillanes dito. Kung siya ba'y Interpol o sheriff pa siya ng ICC. Kasi siya po nagwawagayway ng warrant of arrest. Tapos ang dahilan niya lang, kasi hinamon daw siya ni Bato na siya mag-aresto, sumama siya at siya maglagay ng posas kay Senador Bato. Parang bata ito si Trillanes, lahat ng sinasabi mo papatulan nito, mga kababayan. Di ba po? Tuloy lang natin si Marcoleta, mga kababayan. IDG, di ba, sa part po ng PNP? Wala rin communication. Ayun. At teka lang sana, ikaw kasi lang sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Ito kasi Yan mga kababayan. Kaya nga po, ang ano natin, ang inaano lang natin dito, yun talagang dapat nating anuhin talaga natin ito, yung katotohanan mga kababayan. Ituloy lang natin si Marcoleta. Oo, itong mga magagaling magsipag-comment, Opo, naglalabasan ngayon mga legal na kung ano. Yung mga nagpapanggap ng mga political analyst, political analyst, yes mga po. galing na mga abogadong pinagpipitaganan ng mga kung ano-ano. Mga deal. Oo. Nasa dlak daw sa kahihiyan ng ang Senado dahil ganito, ganyan tayo raw ay nangungupkup ng Fugitive. Oo. Fugitive. Ginawa daw ninyong samantalang ang totoong nangyari, kahit na-reviewin mo ang pangyayari, kahit na hindi nila naipakita yung legal basis ng warrant of arrest, pati procedural matters ay hindi naman sinunod, nagamit ng ICC ang kanilang overreach para lang i-weaponize ang mga kalaban ng gobyerno para sa pahiyain ng Senado. Kabilang banda na ihayag ng Senado ang kanyang independence. At sinabi niya, hindi kayo. Kasi pinapakita lang ng Senado na hindi talaga ino-honor ang warrant of arrest ng ICC kasi hindi na nga tayo member, mga kababayan. Napakasimple lang naman po noon. Kaya tuloy, nag-ano itong mga NBI, bakit ba nabigo sila rito? Kasi nga po, hindi nila natulad kay PRRD na diniretso nila sa dahig. Ito, dadaan talaga, obligado po silang dadaan sa kasi sitting senador ito, mga kababayan. Basta-basta mo nalang ipapadala doon sa dahig na wala namang kaso na sinampa dito sa Pilipinas. At hindi naman natin kinikilala ang warrant of arrest ng ICC na binabalandra dyan ni Trillanes, mga kababayan. Ituloy lang natin si Marcoleta, mga kababayan. Pwede. Alam mo, sa lahat ng bagay, gira ang nakikita mo, nire-resist natin ang yung mga foreign ini-invade tayo. Kahit ganito lang ang bansa natin, lalaban tayo. Pakikialam ng dayuhan yan eh. Lahat ng uri ng pakikialam. Pero ito, ang linaw